Sabay sa anunsyong tatakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028, nagsorry si Vice President Sara Duterte sa pagtulong daw niyang mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng Malacanang, may iba pang mas dapat ihingi ng tawad ang bise. Pinuna naman ng ilang mambabatas ang timing ng anunsyo lalo't naharap sa impeachment complaints si Duterte. May report si Marie Zumali. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na kakandidato siya sa 2028 presidential elections. Sinabi niya yan matapos banatan ang naging performance ng Pangulo matapos manalo ng kanilang tandem noong eleksyon 2022. Inihingi niya ng tawad ang ambag niya sa pagluklok kay Pangulong Marcos na iniugnay niya sa problema sa baha na katiwalian niya ang ugat, palyadong infrastruktura, pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang problema ng bansa. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Inungkat din ng bise ang pagbitiw niya bilang DepEd Secretary noong June 2024. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Sabi pa ng bise, hindi na ang pagsira sa pangalan niya ang kanyang kinatatakutan. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Tugon ng Malacanang sa anunsyo ng bise, Good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Tungkol naman sa pagsorry ng bise, Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. buwelta ng Malacanang, mas maraming isyong dapat ihingi ng tawad ang bise, tulad ng korupsyon na ibinabato niya sa administrasyon. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Banat pa ng Malacanang, lubog din sa baha ang bansa noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag din daw sa dapat ihingi ng paumanhin ang extrajudicial killings, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, pagpapakalat ng fake news, palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sa ngayon di pa raw napag-uusapan ng administrasyon ang 2028 elections. Pero payo nila sa pagpili ng iboboto, Dapat interes ng bayan ang sinusulong. Maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto niyo. ang Manchurian candidate katagang sumikat sa libro at mga pelikula bilang tawag sa politiko na may agendang mapaminsala sa kanyang sariling bansa dahil pasikretong kinokontrol at nagsisilbing puppet ng kalabang bansa. Pinuna ng Makabayan Block ang timing ng anunsyo ng bise. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Hindi ubra yung ganyang mga gimmick. Tiwala naman si Senior Deputy Minority Leader Lawrence Defensor na di makakaapekto sa paggulong ng reklamo ang anunsyo ng bise. Pero I can tell you that it may affect how the voting will come out. Mabuti din para sa kanya, para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya at kung sino ang hindi niya mga kakampi. tingin naman ni Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, kapag kinonvict
si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Kanina inihain ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise sa opisina ng House Secretary General. Inendorso ito ni Manila 6th District Representative Benny Abante at House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Ayon kay Abante, isang abogado na nagngangalang Attorney Nathaniel Cabrera ang lumapit sa kanya upang humingi ng endorsement. Sabi ng kampo ng bise, sasagutin nila ito sa tamang oras, alinsunod sa mga alituntunin at sa saligang batas. Hindi raw magiging katotohanan ang mga alegasyon sa pamamagitan ng sunod-sunod na paghahain ng mga impeachment complaint. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.